He entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door, and he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let him down the bed wherein the sick of the palsy lay. And then Jesus saw their faith. Take note, mga kapatid, of verse 5, because this is our golden text. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sin be forgiven thee. And there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why that man does speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived that in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye things in your heart? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, Thy sin be forgiven thee, or say, Arise, take up your bed and walk. And that ye may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, and saith to the sick of the palsy, And I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way unto thine house. And last verse, Immediately, mga kapatid, nagtindig siya sa Tagalog. He arose, took up his bed, went forth before them, insomuch that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw it in this fashion. Great is our God. Great is our God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bago po kayo po, sabihin niyo sa inyong tabi, Great is our God. Dakila ang ating Diyos na buhay. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord, mga kapatid, mga kaibigan. I am so happy, mga kapatid, to bring to you the word of the Lord. And the message is entitled, When Jesus Saw Their Faith. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. In the book of Matthew 9, 1-7, ganon din po, parehong kwento, pero mas maikli. Do one automatically get healed because he believed? Tayo ba gagaling sa ating mga karamdaman kasi naniwala tayo? Does the person who pays, mga kapatid, or prays, or pays attention in prayer, always have their prayers answered? Palagi ba pag tayo nananalangin sa ating Panginoon, marubdob, taimtim, sinasagot ba ng Diyos palagi ang ating prayer? Mga kapatid, mga kaibigan, in this story that we have read in the book of Mark 2, 1-12, sinabi rito, mga kapatid, also in the short version found in Matthew 9, 1-7, bali 20 lugar sa Bible na kwinento itong nangyaring ito. Mas maikling bersyon sa Mateo 9, 1-7, pero doon sa ating binasa kanina, a full 12 verses in telling of the story of the palsy born by 4. Meron pong isang lumpo
na dala-dala ng 4 na taga-bitbit, 4 na alipores nitong sa may sakit para makapunta sa Panginoong Jesus. It tells of a paralyzed man, mga kapatid, acquiring the services of 4 supporters to carry him so that he can see Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, I tell you, as the building where Jesus was already full, mahirap pong ipasok ang taong ito na bit-bit-bit-bit ng 4 na nakaratay sa higaan para pumasok, mga kapatid, dun sa silid na kung saan nagkakaroon po ng pagtitipo na tulad nito. At masasabi ko, mga kapatid, na hindi katulad ng ating church ngayon na hindi naman punong-puno. Doon po sa lugar ni Jesus na kung siya'y nangangaral doon, nung nabalitaan na siya'y paparoon, pinutakte at dinumog, mga kapatid, si Jesus. Kaya itong 4 o yung 4 na may dalang pasyente, hindi sila makapasok doon sa pintuan dahil masikip at wala na pong lugar para paglagyan sila. Ang sabi nga, mga kapatid, there is no way to draw nigh to the Lord. Walang paraan para mapalapit sila sa ating Panginoon Jesus. At sabi po sa versikulo 2, it says, inasmuch that there was no room to receive them. Walang lugar na pwede silang paglagyan, purihin ng Panginoon. Not so much about the door, hindi sila makadaan even sa pintuan dahil nakaharang na po yung mga tao at wala nang pagkakataon silang makukuha para mapalapit ang pasyente nila sa ating Panginoong Hesukristo. Probably they were late, mga kapatid. Hindi siguro sila nakapunta na maaga kasi kung sila'y maaga, ay sila'y nandoon sa harapan. Tama ba? Palakpakan muna natin muli ang ating Panginoon. So, hindi sila makapasok as Jesus preached the word. O mga kapatid, mga kaibigan, marahil ay pwede na tayong huwag nang tumuloy kasi baka mat nandoon ang Panginoon. Nabalitaan natin na siya'y mangangaral doon. Bakit ba tayo tutuloy? Hindi nga tayo makapasok. Hindi nga tayo makasiksik doon sa masikip na lugar na yon. How many do you know fail to come to church for a host of reason? Pwede na, mga kapatid, sasabihin natin malayo ang aming bahay. Yung church napakalayo, hindi kami makakapunta sa church. O nahihiya na ako kasi matagal na ako hindi umattend ng church, hindi na ako makadalo. O nasasayang lang yung aking mayroon pa akong ibang gagawin. Maraming dahilan. At wala pa ako sigurong mamasahe, walang tao sa bahay, o yung bahay walang tao. Lahat ng dahilan ay naiisip, mga kapatid, para wag magpunta ng church. Wala akong bagong damit. May damit naman, pero dahilan niya, wala akong bagong damit. As if it matters, mga kapatid. When we come to church, what matters really is what's inside, right? Of course, maganda rin dapat ang ating sinusuot dahil refleksyon ng nasa loob. Pero tinitingnan ng Panginoon na yung puso. Maraming dahilan para hindi magpunta sa church. Meron pa nga ako narinig, mga kapatid, magsisimba raw sila kapag ayos na problema nila. Kaya hanggang ngayon, hindi po makapunta ng church. Tayo bang nasa church, walang problema? Sino ka para magsabi, hindi ako mag-church hanggang hindi ayusin ng Lord yung problema ko? Kaya no wonder, hindi na siya nakaka-church. Kasi yung problema niya, hindi lang nabawasan, nadagdagan pa. Tayong lahat dito, may problema, mga kapatid. Hindi lang natin sinasabi, mga kapatid, aloud. We don't advertise it, mga kapatid. But we are in church, mga kapatid, not because we don't have problems. We are in church to worship, to praise the Lord, to say, God, we have faith. Hindi nyo ba alam, mga kapatid? Kaya kayo narito, may pananampalataya kayo. You have faith. And ang sabi nyo, kailan maaga kami, ganitong oras kami dadalo, pupuri sa Panginoon, makikinig ng salita niya. You have faith. And yet, mga kapatid, marami po ang nagdadahilan para hindi makarating sa sambahan. In verse 4, mga kapatid,
The four who carried that one sick palsy uncovered the roof. Mga kapatid, grabe to. Binakbak nila ang bubungan ng may bubungan. Naintindihan nyo? They removed the roof from where it is installed para magkaroon ng entrance. Bagamat hindi po talaga pasukan talaga ng tao yung bubungan, di ba? Yung dumadaan sa bubungan, mayroong mga masamang plano yun eh. Pagtulog ang mga may-ari, papasok sa bubungan, no? Kasi hindi inaasahan, may gagawin mga kapatid masama. Pero dito, napaganda ng ginawa nitong mga taong ito. Pero kung ako may-ari ng bahay, mga kapatid, babakbakin mo yung bahay, yung bubungan, pero meron silang layunin. Doon sila mga kapatid dumaan. In verse 4, the four who carried the one sick palsy uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they led down the sick person with palsy down, mga kapatid. And the paralyzed man had never say die attitude. Oh mga kapatid, napakaganda ng ugali nung may sakit. Sabihin mo sa akin, sino po ang may pananalig dun sa 5 yun? Ang pinakamatinding na pananalig, mga kapatid, para makumbinsin niya yung 4 niyang kasama, ay yung may sakit mismo. Kasi kung yung may sakit mismo hindi naniniwala na may pwedeng mangyaring kakaiba sa lugar na kung asa na si Jesus naroon, wala kahit 1 o 2 o even 3 persons, mga kapatid, na tutulong sa kanya. Kasi siya mismo, hindi siya kumbinsido. Pero mga kapatid, naniniwala ako, bagamat wala po sa Bible ito, naniwala na matindi. May pananalig itong may sakit. Bagamat siya'y lumpo, siya'y paralyzed, mga kapatid, di na makakilos. How can he convince 4 more people to bring him near to Jesus? May faith yung palsy, mga kapatid. The man with palsy had faith and he never surrendered. Nasabi niya, punong-puno. Pwede sabihin ng ibang tao, next time na lang. Ilan sa inyo ang ganyan? Next time na lang. No wonder your blessings, ganun din ang nangyayari. Next time na lang ang blessing. Kasi pinagpaliban mo. Samantalang ito, hindi siya sumuko. Wala siyang pakialam. Maraming tao dyan. Wala ng daanan. Gagawa kami ng sariling daanan. Oh, hallelujah. Praise God. The paralyzed man had a never say attitude. Never say die attitude. Hindi siya sumusuko. Sa iba, mga kapatid, tapos na usapan. Sige, next time na lang. Pag medyo meron ng pag wala ng traffic, pagka okay na, pag may pagkain na, okay na. Sige. No wonder, mga kapatid, they miss out a lot. Kasi mga kapatid, yung blessing na dapat nilang natanggap, hindi nila matatanggap. Ang nangyari, mga kapatid, he has a no retreat, no surrender kind of mindset. Ayaw niyang sumuko na basta-basta. Basta ang pinag-usapan ang Panginoon. He will not take no for an answer. Nakakita na kayo ng taong ganyan? Yung hindi siya papayag na hindi. Example, yung nangungutang. Minsan wala ka naman papautang, napapautang mo pa rin. Sa sobra niyang, mapilit ba? O sige, para tumigil ka na, ito, kahit gaya na lang, bigay ko na lang sa iyo yan. Because that person does not take no for an answer. And that's what this man with palsy has as an attitude. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, mga kapatid, huwag kang papayag kung meron kang problema sa iyong pamilya at ang tingin mo sa sitwasyon, wala nang sagot. Magpakasaya ka. Kasi sasabihin ko, we're not talking here of answered prayers. We're talking here of miracles. Malaking diferensya ang answered prayer sa mirakulo o himala. Answered prayers, nanalangin ka sa Lord, natupad, answered prayer. Ang himala, nagnalangin ka sa Lord, imposibleng mangyari, walang pagkakataon na pwedeng posible itong mangyari, nangyari.
ginawa ng Lord. Ang tawag dyan, himala. Miracle. Answered prayer. Kayang-kaya sagutin ng Diyos yan. Ask, and it shall be given. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open. Ask, seek, knock. You will receive. Answered prayer. Kaya nga ang tanong ko sa inyo mga kapatid, lahat ba ng prayer natin sinasagot agad ng Lord? Kasi nag-pray na tayo. Hindi lahat ng prayer sinasagot ng Lord. Kailangan may pananampalataya. Naniniwala ka kahit di mo pa nakikita na gagawin ng Lord yung himala na yan. At yun ang nangyari rito mga kapatid. The paralyzed man had never say die attitude, no retreat, no surrender kind of mindset. He will not take no for an answer. Maybe you're looking for a job mga kapatid. They said no vacancy. Ano dating sa'yo? No raw eh. Di wala. Surrender ka na. Merong mga kapatid gusto mag-loan para sa kanyang bagong tahanan na ipatatayo o bahay na i-acquire through loan. And the loan company says, no, we disapprove your loan. Ibig sabihin, titigil ka na ba? Kasi no eh. Di ba? Sabi no. O may scholarship, pasado ka, mataas na talaga yung grade mo, you are entitled for a grant of scholarship. Pagdating sa opisina, sabi, wala kaming pondo, kinat ng gobyerno. May wala pala, di wala na. Ganun ba yon? Hindi. Pagka may pangako ang Lord, huwag kang pumayag ng no. Palapakan natin ang ating Lord. Huwag kang pumayag na no. Ang sagot, they say no chance as the funds available for that purpose are canceled by the government. But the paralyzed man did not allow hindrance to derail his miracle. Hindi pinayagan mga kapatid nitong may sakit na paralyzed na lumpo yung kanyang matatanggap na himala kahit maraming no. No entrance. No room in the room. Wala nang pwesto. Wala kang uupuan. Buti ko nakakalakad siya. Lumpo nga siya eh. Kinakarga siya ng 4 na kaibigan niya matatalik eh. Sumuko na ba siya? Aba, marami ng porsyentong pwede nang sumuko. Justified. Wala nang lugar eh. Wala nang entrance eh. Ang importante dun sa paralyzed, walang lugar, tila wala ng pag-asa, pero nandoon sa loob ng kwartong yon ang pag-asa ko, si Jesus. Kailangan ako pumasok dun sa lugar na yon, come what may, or whatever it takes. Kailangan ako makapasok sa silid na yon, kung asaan ang tagapagligtas at tagapagpagaling ko naroon. I have to be there. I will not take no for an answer. Huwag kang pumayag. Sasabihin ng dyablo, kita mo, magulang mo may sakit, magulang mo naghiwalay, magulang mo ganito ganyan. Anong pag-asa mo? Sira yung pamilya mo, di yung pamilya mo rin, magiging sira na rin. Parang sinasabi ng dyablo, no, you will not succeed. Papayag ka? Hindi. Si Kristo pag-asa natin. Hallelujah. Naroon ang Panginoon, nagpipreach siya ng kanyang salita. Yun ang ating pag-asa. Kaya sabi ni Lumpo, dapat naroon ako, kasama kayong 4. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. But the paralyzed man did not allow hindrance to derail his miracle. Hindi siya pumayag na kahit yung sitwasyon niya ay nagtutulak na pwedeng maunsyame ang kanyang himala at ang kanyang answered prayer, hindi siya pumayag. Ang ganda ng ugaling ito. Dahil mga kapatid, he understood the one is closer to victory when faced with greatest opposition.
Naintindihan nyo yun? Huwag kang aatras pag tila may pagsusubok na pumipigil sa'yo sa matatanggap mong tagumpay. Kasi yung tagumpay nasa likuran nung pinakamatinding pagsusubok. Naintindihan nyo sinabi ko? Can I repeat this, mga kapatid? It says, one is closer to victory when faced with the greatest opposition. Malapit ka nang magtagumpay. Kung dumarating ka dun sa pag-uusig na matindi, pagsusubok na parang di mo na kaya, malampasan mo yan. Naroon ang tagumpay. Naroon ang himala. Naroon ang kagalingan. Naroon ang pagbabagong buhay at bagong simula. Huwag kang sumuko. Kung no, nakakaharap mo, huwag kang sumuko. Tanggapin mo pa rin ang pangako ng Panginoon. May pag-uusig, may matinding pagsalungat, pero dun pala sa dulo ang takatagumpayan. Learn our lessons. Kailangan alam na natin ang mga leksyon na ito. Do not accept defeat as an option. Kung ikaw ay talunan ngayon, pansamantala lang yan. Dahil doon sa dulo, naroon ang gantimpala ng Panginoon. Let's learn our lesson and be determined to get your miracle even today. Meron ka bang pananalangin na hindi lang answered prayer ang hinihingi mo sa Lord? You are praying no less for a miracle from the Lord. And I tell you, you can receive it even now. Hallelujah. Because when Jesus saw their faith, miracle happened. Nung nakita ni Jesus na sila'y may pananalig sa Kanya, may himala. Hallelujah. In verse 5, when Jesus saw their faith, I'm excited, mga kapatid. Meron palang gusto makita ang Diyos sa atin. Hindi yung nagpe-pray ka lang ba? Hindi lang. Gusto niya pala makita yung ating pananalig sa Kanya. Nasa puso natin yun. Nakikita pala ng Diyos yun. And if you have that faith in Him, the impossible becomes possible. Healings, blessings comes because you have faith. When Jesus saw their faith, "Son, thy sin be forgiven thee." Automatic, nakita ni Jesus itong mga taong ito, may pananalig, binigyan niya agad ng kapatawaran ng kasalanan ang taong ito. Verse 9, "Arise, take up your bed and walk." Tumindig ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ano? Stand up, tindig. Bitbitin mo yung bumibitbit sa'yo kanina ng kama o ng higaan. Ano pa? Maglakad ka. Sabi ng Bible, immediately. At that moment, miracle happened. Yung lumpo, hindi makagalaw, tumindig, dinala yung kanyang higaan at naglakad. May himala. Minsan, di ba sinasabi natin, Brad, bakit wala ka sa church? Sakit yung ko eh. Di mo ba alam, pag napunta ka sa church, tatanggalin ng Diyos yan? Kasi pag nakita niya may faith ka, itong anak ko, masakit na yung gout niya. Sino ba? Masakit na yung rayuma niya. Nasa church pa rin. May pasok dapat. Hindi, mag-church muna ako. Hapon pa naman. Sige, mag-church ako. Nakikita yan ng Diyos. Faith yan eh. Bakit ka pupunta sa church? Meron kang dahilan para magpunta sa iba. Meron ka kasing pananalig. Sabi mo, hindi, pupunta ako sa church. Naroon ng Panginoong Jesus. Meron siyang pangangaral ng kanyang salita. I have to be there. I have to be there. Woo! Praise the name of the Lord. Church, I tell you, napakaganda. Hindi po sayang. Minsan tinitingnan nyo yung krudo, tumataas, tataas na naman, big time, sabi nila. Bumili ka ng diesel na sasakyan kasi sabi nila,
gasolina mahal, diesel mura. Ngayon yung diesel, grabe. The new normal, ladies and gentlemen. Pero baliwala sa atin yan. Ang importante, kapiling natin ang miracle worker. Ang nagpapaganap ng himala, kasama natin. At pag kasama natin siya, you need a miracle today, then we can get it even now. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Nahihinaan ako sa palakpak. Verse 12, and immediately he arose and took up his bed and walked. Himala. Like I said, hindi po prayer request or answered prayer ang tema natin ngayon. What we're looking here is your miracle. What is God's miracle for each and everyone here? And you can have your miracle once Jesus sees your true faith within. Pag nakita ng Lord yan, kung anong himala ang kailangan gawin sa iyo, ay pwede niyang iabot. Because I saw it in the life of the palsy. Nakita ng dalawang mata ko ang ginawa ng Lord dun sa lumpo. He received his miracle right there where he is. Kung asan man siya naroon. Maybe he's just alone, mga kapatid, na mayroong sakit, mga kapatid, na nagpakita pa rin ng paniniwala sa Lord. God respects the faith of His people. That is only after the Lord Jesus saw their faith. Wala pong himala nung ang mga tao ay nagpe-pray lamang at naniniwala. Pero kailangan pala makita yung faith. Hindi lang naniniwala, kaya yan ng Diyos, pero meron kang duda. Hindi faith yan. Ang kailangan na faith makita ng Lord, Panginoon, imposible man yan. Nahirapan yung tatay ko. Nagkaroon siya ng arthritis, yung balat niya medyo may kaliskis. Parang imposible. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, makita lang ang iyong faith sa Kanya. Yung imposible, gagawin niyang posible. Himala. Darating na. Do you have faith that God can see today? Meron ka bang pananampalataya sa tingin mo, sa sarili mo, na pwedeng makita ng Lord? Meron ba? Kasi kung meron, hindi napapagpabukas ng Lord ang iyong himala. Even today, you can receive the miracle that you need. Are you doing something out of the ordinary to show God you believe and have faith in Him? One way is to have a stand. Maghahanap ka ng trabaho. Parang ikaw pa yung may-ari. Sir, meron ba pong Sunday? Bakit? May Sunday. Ganun ba? Sige po, thank you for interviewing me. Bakit? Sandali, hindi pa ako tapos sa interview sa'yo. Bakit ka tila gusto mo na umalis? Kasi I want Sunday specifically for worship and praise of my God. Hindi nyo ba alam, kahit na may Sunday sila, because of your faith, baka tanggapin ka. Ito mga kailangan natin, mga tao na may pananalig sa Panginoon. Hindi sila na nasasapawan ng gusto ng tao, kundi ang sinusunod nila ay ang gusto na nagmamay-ari ng lahat sa lupa dito, sa langit at sa lupa. They listen to their Lord. At yung nag-i-interview sa iyo na HR, tanggapin ito. Bigyan ng mataas na sahod to. Pero pag linggo, huwag papasukin para ma-bless din ang ating kumpanya. Praise the name of the Lord. Ang mensahe natin, nakita ni Jesus ang faith nila, kaya may himala. Dito sa istorya na to, nakita nung tao yung faith ng tao, may himala pa rin palang pwedeng mangyari. It's not enough just to pray.
Pastor, grabe ka naman. Ibig mo sabihin, walang silbi yung prayer meeting natin ng Friday, yung prayer nating devotion, etc. I'm not saying that. Kasi kung babalikan mo yung masikip na lugar na kung saan nandoon binaba yung may sakit, na pinagaling na ng Lord, yung mga nakikinig doon, wag mo sabihin hindi sila nagpe-pray. But did they get their healing? Did they get their miracle at that place? No. It is only this palsy, the man with palsy, that received his miracle. Amen? Lahat na nagpunuan ng mga tao doon, may himala bang ginawa ang Lord doon? Wala tayong alam. Ang nakalagay doon, ang himala, doon lang sa lumpo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So hindi pwede lang na prayer. Kailangan higitan mo yun. You have faith. You should have faith in the Lord. At kailangan yung faith na yon, hindi lang sinasabi mo o iniisip mo lang na meron ka. Kailangan makita ni Jesus sa atin yung faith. Nakuha nyo? Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Your prayers are good, but God wants to see your faith pure and simple. One should demonstrate one's faith, putting action behind one's belief. What is the action that this palsy did? Ay, pumilit pa rin siya. Pumasok dun sa lugar ng pwede na siyang di pumasok dun. Next time na lang siya. Pagka may panahon na ang Panginoon, wala siyang pakialam. Papasok at papasok ko dyan. Gagawa ako ng paraan. Kailangan ko ng mga taga-bitbit. Kukumbinsihin ko sila para dalhin nila ako dyan. Nabigo ba siya? Hindi. Gumaling siya. Gumaling yung lumpo. Nakalakad siya. Hindi na po siya lumpo. Woo! Hallelujah! Praise God! Observe that no one other than the paralyzed man got healed. Other present have faith. May faith rin. Magpupunta ba sa parang house church yung mga tao kaya napuno? May faith rin sila. Nagpe-pray rin sila. Gumaling ba? Isa lang ang gumaling. Yung nakitaan ni Jesus na may faith na nakikita. Ayan, palakpakan po natin ng Lord. Lahat pala may faith. Pero itong faith na pinag-usapan, kailangan yung nakikita niya. Naniniwala sa imposible. Naniniwala na si Jesus pag-asa at tagapagpagaling ng sakit na walang kagalingan. Church, the paralyzed man got healed, and other present, though they have faith, also know how to pray, but faith should be seen. Dapat nakikita. If there is a will, there is a way. Kung meron kang kagustuhan talaga, meron kang pamamaraan. Not through the door. Hindi na pwede sa pintuan. Hindi na pwede sa bintana even. Dumaan sa bubungan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gumawa ng paraan. Meron pangako ang Diyos sa inyo. Pero di ba kayo na nagsasabi, hindi siguro sa akin yan, baka sa kanila. Pangako nga ng Diyos sa iyo yan Bakit ka umiiwas? Tanggapin mo. Don't take no for an answer. Sinasabi ng dyablo, hindi yan para sa iyo. Papayag ka? Hindi. May pangako ang Diyos. At yun ang masusunod sa aking buhay. Yun ang tatanggapin ko. Hindi yung pinipilit ng dyablo, ididukduk sa aking buhay. Kasi ang dyablo, pinipilit tayo na mabuhay tayo ng talunan Walang confidence, walang faith. Yan ang gusto ng dyablo. Papayag ka? Wag, no. We have a God of miracle. Gusto niya magkaroon ng blessing na ibibigay sa lahat. If there is a will, there is a way. Not through the door, not through the window, but through the back. Not even through the back door, but through the roof. Verse 5, mga kapatid, I'll make it fast. When Jesus saw their faith, hallelujah, praise God. When Jesus saw their faith, may napansin kayo?
Jesus did not see the faith of the palsy that was now healed. Because that will be singular. Jesus saw the faith of the palsy. Yung ba sabi? Hindi. Plural. Jesus saw their faith. Marami silang may faith na nakita ng dalawang mata ni Jesus, kaya gumawa siya ng himala. Nakita niya yung mga taga-bitbit. Yung nagdala, believe rin kay Jesus. Kung hindi ka ba naman believe, magiging kasakapakat ka ba nung magtatastas ng bubungan para ibaba yung pasyente? Kung hindi ka naniniwala, di ba ikaw mag-una magsasabi, Brad, hindi mo ba alam, mahirap i-repair yung Di ba, Brother PJ? Maglaayos ka ng bubungan, mahirap eh. Yung magtastas, mahirap lalo. Kasi babalik mo pa uli eh. Kung hindi ka naniwala, sasabihin mo, palsy man, Brad, ikaw na medyo kaibigang medyo hindi ka na makakilos, no? Next time na lang. Pwede ba? Hindi. Sige, tastasin natin. Kailangan tayo pumasok. Through the roof. Believe lahat sila. Kaya ang sabi ng Bible, hindi lang singular ang may faith, yung may sakit, yung nakabinibit-bit nila sa higaan, hindi lang yun. 5 sila lahat, may pananampalataya na nakita ni Jesus. Hallelujah. I'm excited. They supported him through thick and thin. Kasama niya itong apat na to. Naging demolition crew. Saan ka nakita nun? Naging demolition crew yung 4 niyang kasama, hindi lang taga-bitbit, hindi lang usher, hindi lang taga-alalay. Inilapag muna kung saan yung pasyente, binakbak yung, oh my goodness. May pananampalataya na nakita si Jesus, hindi lang doon sa may sakit, pati yung doon sa nagbitbit. The miracle received was not for the man who had palsy only, but to the one, mga kapatid, to the 4 more who brought this palsy to the Lord. Jesus did not saw his faith only, but saw their faith. Kung tayo magsasama-sama sa pananampalataya sa Lord at makita yan ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka lang aasa sa answered prayer sa mga pananalangin mo. Humanda ka sa himala ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag magduda. Jesus saw their faith. I still remember vividly when we started building this church. Yung ilan sa inyo hindi nyo pa alam paano po ito pinatayo. Kaya ko ito masasabi, meron akong listahan. Nung binubuhusan po itong bandang likuran, meron po yung floor eh. Kung nakapunta na po kayo sa opisina ng pastor dyan, merong floor. Binubuhusan po yan. Dahil tayo po wala naman po tayong pera, marami nagsasabi, kalaki-laking church, pinatatayo ng iilan na mawala naman mga pera, matatapos kaya nila yan? Alam niyo mga kapatid, naalala ko, habang tinatayo, may mga taong nag-volunteer. Yung ating pong elder dito, meron po siyang litrato na halos nalibing na po siya sa sobrang lalim ng pag-volunteer niya sa pagbungkal, sa pag-excavate nung lalagyan ng poste. Kita niyo si elder, halos sa lalim, kasi malambot po ang lupa rito eh. Kailangan malalim para pag naglagay ng pundasyon, malalim, para matibay. Naalala ko mga kapatid, yung aking teacher sa elementarya. Nalaman niya na tayo nagpapatayo. My teacher in the elementary school in Grace Christian, now college.
gave sacrificially, not once, but twice. May the Lord bless her soul dahil kinuha na po siya ng Panginoon. Hindi lang po yan tumulong ng isang beses sa pagbigay ng kanyang financial. Teacher po, retirado na po at probably nagturo sandali dito sa Pibias. Nagbigay sa atin ng salapi para matapos yung church, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Si JR, meron akong retrato niya. Nung hindi pa siya naglalaro ng basketball, ang sinasalo niya yung timba. Galing sa taas, tinapon yung timba kasi yung timba na yon hindi magda-drums, hindi. Lalagyan po ng simento para aangat, ipopor dito sa sahig. Si Lemuel, mga kapatid, does his work with a smile for the whole one day. Kasama si Lemuel nung araw na yun. It's like a volunteer day na magbubuhos. So yung mga worker natin, kailangan na reinforcement. Kaya yung mga church members natin, nagkaisa, nag-volunteer. Ang bayad sa kanila, masarap na adobo at mainit na kanin. Anli tubig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Solomon, kala mo, professional talagang minamasa yung semento Pag-uwi, blister. Alam niyo yung nagkatanggal-tanggal yung balat. Brother Elvin, na ngayon ay kasama mga kapatid sa libing mga kapatid ng hindi po naka-attend dahil lililibing ang kanyang tiyuhin same time today. During that time, kailangan dalhin sa ospital. Kasi naipit po yung kanyang left, ito nakalagay sa aking note, left hand. Napitpit po ng rebar. Alam niyo yung mga bakal na binubuhusan. Naipit doon yung kamay ng ating engineer. Naipit. Kailangan tusukan mga kapatid ng antitetano. Alam niyo mga kapatid, God saw their faith. Nakita ng Lord yung faith ng mga taong ito nung sila gumagawa ng church hanggang matapos po. Wala naman tayong pera Mayroon pa tayong pera? Wala naman Pero ang Lord gumawa ng himala. Gumamit ng mga tao na hindi naman natin pananampalataya. Meron pa nga Buddhist Nagpadala. Alam naman niya Christian church ito, hindi naman Buddhist church ito. Nagpadala siya. Gumawa ng himala ang Panginoon. Kasi nakita niya yung pananalig na nasa loob ng mga gumagawa. Gumagawa Hindi lang naman sabi, naniniwala ako, sige matatapos yung building. Hindi, gumagawa sila. Nakita ni Jesus yun. Nagawa. Natanggap natin ang himala. Magagawa natin ang lahat. Kung sama-sama tayo magtutulungan, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay na pinagaling ay tagumpay din ng 4 na bumitbit at umalalay sa Kanya. Para na rin silang mga pinagaling na rin. Tama rin naman, Nung nakita nila yung pasyente nila, kanina, bit nila. Ngayon, yung pasyente na nila, ang nagbit-bit ng kanyang sarili higaan. Di ba siguro, nagda-dancing in the spirit na itong 4? Oo! Gumaling! Gumaling ang ating... Yung himala nung kanilang pasyente, himala na rin nila. Amen? Kahit yung sarili niyang higaan, siya na ang sariling nagdala, wala na silang kabigatan. Ang bigat nun, Kahit na medyo, magaan na yung kasi may sakit. Kung ito pa, matagal mong bit-bit, yung magaan, bibigat na yun Tama ba?
nung nagkaroon ng himala, wala na silang kabigatan. Hallelujah, praise the Lord. Lahat sila nagwagi. Nanalo sila lahat. We should all be united, mga kapatid, in closing, in putting action in our faith. We cannot afford not to be in the same page. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, this 2025, if we are in the same page, mga kapatid, I believe we can do a lot of things for the Lord.